Amen. Handa na ba kayo? Amen. Lahat ba nakapasok na? Ay na lahat ay mag-start na magpuri. Despite the mighty presence of God, to dwell in this church, to dwell in our heart, at aminin sa ating mga puso na kung wala siya, wala po tayo. Despite the mighty presence of God, well, hallelujah. Yes, Lord. Welcome in this place. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside. Once again, welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. With your power, Live inside of me. you're the living water, hallelujah. The living water, never drying fountain. From water and comes alone. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, hallelujah. You're the living water, never drying fountain. From water and comes alone. Take complete You're the control. living water, hallelujah. You're the living water, never drying fountain. From water and comes alone. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Us with your power, Fill us with your power. Live inside of me. build us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Thank you, Lord. Invite you, Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, Amen. Hallelujah. Dahil malamig, tayo ngayon ay sasayaw sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Sabi nga sa awit 18 verse 2, si Yahweh ay ang batong di matitibay. Matibay kung muog at
ay ngayon ay sasayaw, hitak, presensya ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Come on, church! Sayaw! Napakabuti mo aming Panginoon! O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di matitibag. Di matitibag, di matitibag, di matitibag. Minsan pa, O Panginoon! O Panginoon, aking kalakasan, Iniibig kita. iniibig kitang tunay. Sino? Si Yahweh, ang batong di matitibag. Di matitibag, di matitibag, di matitibag. Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos, Sa awit at tagumpay! aming nagtagumpay. Purihin ka, O Diyos, Purihin ka, Yahweh! purihin ka, Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Panginoon! O Panginoon, aking kalakasan, Iniibig kita. iniibig kitang tunay. Sino? Si Yahweh, ang batong di matitibag. Di matitibag, di matitibag, di matitibag. Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Diyos, Purihin ka. sa aming nagtagumpay. Purihin ka, O Diyos, Purihin ka, O Diyos! purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, O Hallelujah! Diyos, sa aming nagtagumpay. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Yahweh. O Panginoon! O Panginoon, aking kalakasan, Iniibig kita. iniibig kitang tunay. Sino? Si Yahweh, ang batong di matitibag. Di matitibag, di matitibag, di matitibag. Hindi ako mapapagod, O Diyos, na magpuri sa'yo. Hallelujah! Come on, church! Di ako mapapagod na magpuri sa'yo. Amen! Hanggang ito ang nais ng kaluluwa ko. Di magsasawang
Na ba? Ako nanginginig pa dito. Giniginaw. Presensya ng ating banal na Espiritu. Nakaka-nervyos. Kayo nga dito. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po tayong dudulog sa ating Diyos na buhay. Ating pong pasalamatan ng ating Panginoon dahil sa pagbibigay niya ng mga wisdom and knowledge sa ating mga kapatiran na kanyang mga pinili upang mag-create ng mga makalangit na awitin. Ito pong awit na awitin sa pagkakataong ito po ay sinulat ng ating kapatid, Sister Florinda Adolfo, na walang iba kanya ditong mensahe nito ay ang katakilaan ng ating Panginoon. At kung sino man po ang dumadanas ng mga matinding pagsubok, huwag po tayong bibitaw sa lilim ng mayabong at pagmamahal ng ating Panginoon. Manangan po tayo sa kanyang salita dahil kailanman ang ating Diyos ay hindi nagpabayaan. Dahil sabi nga niya, awit 19 verse 1, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. So patuloy po tayo tutulog sa Kanya. Lambing muna natin ang ating mga suliranin at damhin ang kanyang mainit na pagmamahal para sa bawat isa. Oh, hallelujah. Napakabuti mo. Di po kapat-kapat, pero nariyan ka. Inahal mo ka. Hallelujah. Sa mga oras na para bang kaibigan, Panginoon, ikaw ang kublihan ko't lakas. Binigyan mo ng kapahingahan ang salita mo, aking pinangahawakan. Sa mga oras na para bang kaibigan, Amen, Lord. Panginoon, ikaw ang kumbingan at lakas. Puso, binigyan mo ng kapahingahan, mga salita mo, aking pinanghahawakan. Kulang. Yes, Lord. Kulang ang buhay ko kung ako'y wala kay Kristo. Tanging ikaw ang kalakasan ko, Panginoon, ako'y iyong-iyo. Di matutularan. Hindi matutularan ang iyong pagmamahal, Panginoon, dakilang ka sa lahat. Mas nagkakaisang tinig. Sama-sama tayong dudulog sa ating Sa Diyos. mga Yes, Lord. oras na para bang kaibigan, ikaw ang kumbingan at lakas. Puso, binigyan mo ng kapahingahan, mga salita mo, aking pinanghahawakan. Sa mga oras na para bang kaibigan, Panginoon, ikaw ang kumbingan at lakas. Puso,
Kristo, tanging ikaw ang kalakasan ko. Panginoon, ako'y iyong-iyo. Hindi matutularan ang iyong pagmamahal. Panginoon, dakilang kasalanan. Kulang ang buhay ko kung ako'y wala kay Kristo. Tanging ikaw ang kalakasan ko. Panginoon, ako'y iyong-iyo. Hindi matutularan ang iyong pagmamahal. Panginoon, dakilang kasalanan. Hindi matutularan ang iyong pagmamahal. Panginoon, dakilang kasalanan. Panginoon, dakilang kasalanan. Panginoon, dakilang kasalanan. Hallelujah. Salamat, God be the glory. And now, let us bless. Love the Lord. Love the Lord. My soul. Love the Lord. My soul. And all that is within me, love His holy. Serve the Lord. Serve the Lord. My soul, serve the Lord. My soul, and all that is within me, serve His holy. Trust the Lord. Trust the Lord. My soul, trust the Lord. My soul, and all that is within me, trust His holy. Thank the Lord. Thank the Lord. My soul. Thank the Lord. My soul. And all that is
dakilang El Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming amang nasa langit. Ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ang Diyos na pumapawi ng takot sa aming buhay sa oras ng mga pagsubok na aming nadaraanan. Salamat dakilang Diyos na muli sa umaga pong ito, dinala mo kami sa dako pong ito upang muli naming mapakinggan ang iyong mga salita. Salita mong patuloy o Diyos nagbibigay sa amin ng liwanag, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salita mo o Diyos na tunay na nagtuturo sa amin o Diyos ng daan tungo sa tagumpay dakilang Ama, ay patuloy po namin na nais sa hapong ito Diyos, mapakinggan o Diyos. Dalangin po namin, mangusap ka po sa amin. At sa aming pagtitipon pong ito, dalangin namin ang iyong pagsasama sa amin. Ikaw lamang ang Diyos na makakapagkaloob ng aming mga pangangailangan. Kaya aming dalangin dakilang Ama, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo ngayon. Dinggin mo nawa ang aming mga dalangin at hinihiling namin ang iyong kamay na makapangyarihan sa lahat. Ilaan mo sa amin, Ama, sa dako pong ito upang ipagkalob sa amin ang aming mga kahilingan. Lahat ng ito, Amay, amin pong inaangkin at pinasasalamatan sa iyo sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagkakilala. Nagagalak ang aking espiritu. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa hina, nakahandang tulungan sa hirap man ang hinangan. Purihin ang Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata ay 4, simula mga talata 35 hanggang sa susunod na mga talata. Kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, inampas ng malalaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan po natin ang Diyos na buhay. Malakas na papuri sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Salamat sa kanyang mga salita muling hatid po sa atin. Salamat sa biyaya ng buhay na kaloob niya sa atin sa umaga pong ito. Salamat sa kalayaan ng mga pagpupuri at pagsamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, dito po sa pinasa po nating Ebanghelyo, ang sabi po dito, ang tanong ng Panginoong Hesus, bakit kayo natatakot? Kayo ba may kinakatakutan? May kinakatakutan kayo. Bakit kayo natatakot? Yun ang tanong ng ating Panginoong Jesucristo dito sa kanya mga alagad. Pangalawang tanong ng Panginoong Jesus ay, wala pa ba kayong pananalig? Tanong niya yun sa kanya mga alagad. Kayo po ba'y may pananalig na sa Diyos? Taas ang kamay ang mga nananalig sa Kanya. Papurihan natin ang Panginoon. At ang lahat ng nananalig sa Diyos ay pwede nang maupo. Muli, salamat sa ating dakilang alisaday at mapapakinggan na naman natin ang salita ng Diyos. Dito po sa Ebanghelyo natin, ang sabi po dito, nung sila'y nasa laot at dumaranas ng malakas na unos, ang Panginoong Hesus ay natutulog. Amen? Natutulog po ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit siya natutulog? Kasi napagod. Na. Ang sabi po sa talata, sa unang talata, pakinggan niyo po ha, ito po yung karugtong ito ng Ebanghelyo natin noong nakaraang linggo. Ang sabi po sa unang talata, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipun-punan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangka na nasa tabi, na nasa tubig at doon naupo. Nangaral ang Panginoon noong nakarang linggo, ang ating Ebanghelyo po ay tungkol doon sa talinghaga na kung saan ay may naghasik. May nahasik sa batuhan, sa daan, sa dawagan at sa matabang lupa. Dito po, sa binasa natin, ang sabi po dyan ay ang ganito. Kinagabihan, kita nyo gabi na? Amen? Ayan. Kinagabihan, ibig sabihin, nung patawid na sila, gabi na po iyon.
Kaya ang Panginoon ay natutulog sa haba ng kanyang pangangaral ng salita po ng Diyos. Nakaranas siya po ng kapaguran po nung sandali po na yon. Subalit mga kapatid sa ating Panginoon, kanina sabi po ni Father sa Ebanghelyo po natin, tayo'y asin at ilaw. Amen. Magkakaroon lang ng tunay na panlasa ang buhay natin kapag ang salita ng Diyos ay nasa atin. Nagkakaroon lang ng kulay ang buhay natin, liwanag, nung dumating sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Di po ba? Ang sabi nga po dyan ay may panlasa, nagbibigay lasa. Inong araw mga kapatid, hindi naman masasabi sa iyo napakabuti mo. Amen? Pero ngayon, maririnig mo na sa mga dati mong kakilala, iba ka na ngayon. Amen. Di po ba? Meron ba kayong minsan mga kaibigan na kung saan ay ang tagal nyong hindi nagkita, pero nung nagkita po kayo mga kapatid, ay tila bagang hindi na sa kampante kapag ikaw ang kaharap, hindi na sa kampante kapag kausap mo, kasi yung mga naririnig niya sa'yo, hindi yung dating naririnig niya sa'yo. Amen? Na kapag ibinabahagi mo sa kanilang salita ng Diyos, minsan malaking pagtataka mayroon po sila. Ano nangyari sa'yo? Ang nakain mo. Amen? Kasi hindi na nakikita sa iyo kung ano yung dati na nakikita nila sa iyo at nakakasanayan po nila. Amen? At isa lang ang dahilan po diyan. Ang naging dahilan ng lahat ng iyan ay dahil sa salita ng Diyos na nahasik sa puso po natin. Amen? Na siyang nagbabago ng buhay ng bawat isa po sa atin. At ito po yung alam po natin, noong nakaraang linggo, nangaral ang ating Panginoong Jesucristo ng salita po ng Diyos. Nagasik po ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga paggamit niya po ng talinhaga. Tayong lahat ay may nararanasan na takot. Amen? Sino po dito hindi nakaranas matakot? Taas ng kamay. Lahat po tayo nakakaranas ng takot, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Subalit nung sandali po na yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus ay nagtanong sa kanyang mga lagat at ang kanyang katanungan ay, ang sabi niya, bakit kayo natatakot? Pangalawa, sabi ng Panginoong Hesus, wala pa ba kayong pananalig? Bakit yun ang kanyang tanong? Kasi ang Panginoong Hesus, yun ang kanyang katanungan kasi itong mga alagad na ito ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Nakapakinig sila ng pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yun ang tanong sa kanila ng Panginoong Hesus. Nakapakinig sila ng salita po ng Diyos. Ibig sabihin, may natanim sa puso nila. Amen. At yung salitang natanim sa puso po nila, yun po mga kapatid, ang naglalagay sa puso nila ng pananalig sa Diyos. Dahil sa pamamagitan ng salitang iyan, doon natin nakikilala ang kahigitan ng Diyos sa buhay po ng tao. Amen? Ang kahigitan ng kanyang kapangyarihan po, ang kahigitan ng magagawa po ng Diyos, matatanaw po natin iyan sa buhay natin, yung kanyang pagiging Diyos, lubos natin malalaman at makikilala sa buhay natin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya yun ang tanong ng Panginoong Hesus. Kung ang mga alagad ay may pananalig po sa Diyos, mga kapatid, nung sandali na yan, diyan po natin makikita, kaya sila po na inalipin ng takot nung sandali pong iyan, kasi hindi nila kilala kung sino yung kanilang kasama sa bangka. Amen. Sabi nila, sino nga kaya ito? Hindi nila kilala kung sino yung kasama nila sa bangka. Hindi nila alam kung anong magagawa nung kasama nila doon sa bangkang iyon. Na kahit halos lulubog na, payapang natutulog.
Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Na kapag tayo nagkakaroon ng pananalig po sa Diyos, sinasabi po sa aklat po ng Kawikaan, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Kaya ang tao may pananalig sa Diyos, nakakalimutan yung ukol sa kanyang sarili. Hindi niya natatanaw kung anong mayroon sa kanya, kung anong magagawa niya, bagkus ang natatanaw ng taong may pananalig sa Diyos ay kung ano ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kaya ang taong iyan, hindi niya pinanghahawakan kung anong mayroon siya, bagkus ang kanyang pinanananganan at pinaniniwalaan ay kung anong mayroon ang Diyos at kung anong magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. At ang Diyos po na ito, mga kapatid, ang nais niya po sa araw po na to ay makakilo sa buhay po natin. Mabigyan natin siya ng daan sa buhay natin upang sa makakilos nang sa ganon, mga kapatid, maranasan natin kung ano ang mabuting nais ng Diyos gawin sa atin. Amen. Palakpakan o papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Yun po yung tinatanong ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dyan na itanim yung salita ng Diyos. Ang kalaban, isa lang ang kanyang trabaho. Ang sabi si Satanas ay naparito, ang kaaway naparito para magnakaw, magwasak at pumatay. Ano yung unang inaalis ng kaaway sa puso ng tao? Salita ng Diyos. Amen. Salita ng Diyos. Kapag wala sa puso ng tao ang salita ng Diyos, ang tao'y aalipinin ng takot. Pero kapag ang salita ng Diyos ang siya nagmamay-ari sa puso ng isang tao, walang puwang ang takot sa puso ng taong iyan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero diyan po natin makita nung oras na yan sa pamamagitan ng unos na yon. Amen. Na nakikita ng mga alagad na halos kung saan smita ng unos na yon, halos lulubog na, mapuno na ng tubig yung kanilang bangka, halos lulubog na sila. Sa pamamagitan ng kanilang nakikita nung sandali na yan, yung salitang inihasik na Jesus sa puso nila ay nawala. Amen? Bakit nawala? Sapagkat nakatuon yung kanilang paningin, amen, doon sa unos at hindi na sa salitang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya kapag ang pananaw mo ay nakatuon na sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng takot, hindi makakakilos ang Diyos sa buhay mo. Kung ano yung natatanaw mo at pinaniniwalaan mo, mga kapatid, yun ang mangyayari sa buhay mo. Si Pedro, isa lang ang kanyang pinaniwalaan. Si Pedro, nung marinig niya na ang hangin ay dumarating, nung siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, lumingon si Pedro. Nung makita ni Pedro, yung dumarating yung malaking alon, isa lang pinaniwalaan ni Pedro. Dahil sa mga alon na yon, lulubog siya. Amen. Kaya kung anong pinaniwalaan ni Pedro na magagawa sa kanya nung kanyang nakikitang mga alon na yon, yun ang nangyari sa buhay ni Pedro. Pero nung tinitingnan ni Pedro at nakatuon ang kanyang paningin nung sandali na yan, doon sa salita ni Jesucristong halika, si Pedro ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Nung sabihin ng Panginoong Jesus ni Pedro nung sandali na yan, pariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Pedro, ang sabi ng Panginoong Jesus, halika. Nung panghawakan ni Pedro yung salitang halika,
Pedro po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa aklat po ng unang hari o pangalawang hari, kabanata po ay 6. May sinasabi po rito mga kapatid, kabanata po ay 6. Ang sabi po, nung panahon po na yan, ang bayan po ng Samaria po ay kinubkob ng Syria. Kinubkob po sila ng Syria mga kapatid, at dahil po dyan, nagkaroon ng matinding tagutom. Matinding tagutom yung kanilang naranasan. At ito po yung sinasabi po rito sa kabanata po 20, Kabanata 6 at talata po ay 26, may sinasabi po, minsan nang namamaybay ang hari sa pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae, mahal na hari, tulungan po ninyo ako. Sinabi niya, kung hindi ka ba tutulungan ni Yahweh, ay saan ako kukuha ng itutulong ko sa iyo? Sandali na yan, sa matinding gutom, ang sabi po ng babae sa hari na to, tulungan mo kami. Sinasabi ng hari, kung si Yahweh walang may tulong sa iyo, anong may tutulong ko sa iyo? Sa sitwasyon na kanilang nararanasan, sinabi niya, kung hindi ka ba tutulungan ni Yahweh, saan ako kukuha ng itutulong ko sa iyo? Wala akong makukuha sa giikan o kahit sa pisaan ng ubas. Ano ba ang problema mo? Yun ang tanong ng hari sa kanya. Tanong sa kanya ng hari, sumagot ang babae, nagkasundo po kami ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas ang anak niya ang iluluto namin. At hindi bang hirap yun? Grabing gutom ang kanilang nararanasan. Amen? Nang hingin ko po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw ilitaw. Nang marinig ito ng hari, sinira niya ang kanyang kasuutan at nakita ng mga tao na siya'y pala'y nakasuot ng sako bilang tanda ng matinding kalungkutan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung kanilang nararanasan ng oras na yan, matinding gutom mga kapatid. Dahil kinubkob po yung kanilang lugar ng kanilang kalaban na walang pwedeng pumasok ng mga produkto sa lugar po iyan. Ang sabi po sa kabanatang 7 ay ang ganito, sinabi ni Eliseo, makinig kayo. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Bukas ng ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka ng isang takal na harina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak. Yun ang pinapasabi ni Yahweh. Yung salita ng Diyos dumating kay Eliseo at pinapasabi po dito sa hari at sa buong mamamayan na ito na sa araw ng bukas, sinasabi ng Diyos, mayroon na silang makakain. Amen. Makakain. Salita po iyon ng Diyos na ipinaparating po sa kanila sa pamamagitan ng propetang kinausap po ng Diyos. Sinabi ng kapitan ng mga bantay ng hari, hindi magkakatotoo iyan. Sinabi mo, hindi magkakatotoo iyang sinabi mo, kahit pabuksan ni Yahweh ang durungawan ng langit. Amen. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mo ito. Mangyayari bukas, ngunit hindi mo matitikman.
Ang sabi po nung kapitan nung sandali na yan, hindi yan magkakatotoo. Sabi niya, kahit buksan pa ng ni Yahweh yung langit, pero mo yun, sasabihin niya, kahit buksan pa ni Yahweh yung langit, kapag langit na ang binuksan, tiyak yun, pagpapala yun. Amen? Kapag langit ang ibinukas sa atin ng Diyos, mga kapatid sa Panginoong Jesus, panigurado po yan na yung pagpapala ay dadaloy po sa atin. Pero para diyang sinasabi na kahit buksan pa ni Yahweh, parang pinaparating ng sundalo na ito, ng kapitan na ito, walang Diyos na makakagawa niyan. Amen? Walang Diyos na makakagawa po niyan. Subalit mga kapatid, ang sabi po, ito ang pinasasabi. Dahil itong pinasasabi, ang sabi niya, mangyayari po ito, pero hindi mo matitikman. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Alam niyo po kung paano nangyari po ito, mga kapatid? Nangyari po ito nung panahon na yan na kung saan po may mga taong may ketong sa lugar po na yon. Na ang ginawa po nila, pumunta sila sa kuta ng kanilang kalaban. Pumunta sila doon sa kuta ng kalaban po na kumukubkob doon ng sandali na yan sa Samaria, mga kapatid. Dahil ang sabi ng mga tao na to na may ketong, sabi nila, kung dito tayo magmumukmuk, mamamatay tayo. Kung pupunta tayo sa kuta ng kalaban natin, pwede rin tayong mamatay, pero pwede rin tayong mabuhay. Amen? Kaya pumunta sila sa kuta po na yon. Itong kagandahan, nung sila'y lumalakad papunta roon, ang akala ng kanilang mga kaaway ay nilulusob sila ng napakaraming kaaway nila. Kaya ang ginawa po ng mga kaaway na yon na kumukubkob sa Samaria, nagtakbuhan po sila. Lahat ng kanilang kayamanan na naroroon na nakaimbak, na iwan nila. Amen? Nakikita niyo po yung salita ng Diyos na kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Marami tayong kinakatakutan sa buhay natin, tinatanaw po natin sa buhay natin na kinakatakutan po natin. Pero kung yung pananaw mo lang bilang taong mananampalataya ay itutuon mo lang lagi sa sinasabi po ng Diyos, hindi po yung kinakatakutan mo na yan ang mangyayari. Amen? Kundi yung salita ng Diyos na iyong pinanghahawakan ang siyang magaganap sa buhay mo. Dahil walang sinabi ang Diyos na hindi niya ginagawa. Wala siyang pangako na hindi niya tinutupad. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ito yung inaasahan ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Nakapakinig kayo ng salita po ng Diyos. Bakit kayo natatakot? Amen? Pero yung salita ng Diyos na nahasik ng oras na yan, kinuha agad ni Satanas sa pamamagitan na kung saan ay ipinatanaw sa kanila na sa pamamagitan ng unos na kanilang nararanasan, walang magagawa ang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. May naririnig ba kayo ngayong salita ng Diyos? Yung sinasabi po dito na ng Diyos, pinarating po ng Diyos kay Eliseo sa araw ng bukas, sa gitna ng nararanasan yung tagutom, biro nyo, matinding gutom yun. Makapagpasya ka ba naman bilang inang ang anak mo'y kainin? Anong hirap na yung kanilang nararanasan ng oras na yan? Amen? Para makapag-isip po sila ng ganon. Subalit nung dumating sa kanila ang salita po ng Diyos na ang sabi po dyan sa araw ng bukas, sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, sa araw ng bukas. Anong inaasahan mo sa araw ng bukas? Sabihin mo sa kanya, sa araw ng bukas, darating na ang hinihintay mo na pagpapala.
Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ang Diyos na nagparating nito sa bayan na iyon nung panahon ng kanilang kahirapan na nararanasan ay Diyos na hanggang ngayon hindi nagbabago. Amen? Na kapag yung kanyang salita, kapag yung salita na sinabi po dito sa araw ng bukas at ngayon sinasabi mo sa sarili mo, Lord, sa araw ng bukas may pagpapala din darating sa buhay ko tulad ng pagpapalang dumating sa kanila nung panahon pong iyan, sa araw ng bukas may tatanggapin kang pagpapala. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa Diyos na buhay. Hallelujah. Sa aklat po, sa sulat po sa aklat ng Exodus kabanata po ay 14 at talata po ay 10. May sinasabi po rito, pakinggan po natin. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inalis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Narinig niyo yung sa pangungusap ng mga taong ito? Bago pa lang sila ilabas ni Moises doon sa Ehipto, papunta lupang pangako, ang sabi nila, sinabi na namin sa iyo na kapag inalis mo kami roon, ito yung aming sasapitin. Grabe yung kanilang natatanaw, Hindi nila natatanaw kung ano yung gagawin ng Diyos, kundi ang kanilang natatanaw na kapag lumabas sila sa Ehipto, tiyak papatayin sila ng paraon. Ang kanila pong nakikita ay yung kapangyarihan ng paraon na para sa kanila, wala nang makapagliligtas sa kanila sa kapangyarihan ng tao pong ito. Amen. Patuloy po natin, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi namin sa iyo na huwag mo na kaming pakialaman at pabayaan kaming manatiling alipin sa Ehipsyo, sapagkat ibig pa namin manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Alam niyo po, kaya lang naman sila inalis ni Yahweh doon kasi sobrang nang hirap yung kanilang nararanasan. Pero tingnan niyo po yung gusto nilang mangyari. Namamatay na sila sa hirap doon sa trabaho na kapag hindi nila makuha yung kota po na pinapagawa sa kanila, hindi sila pinapakain. Isa-isa na silang namamatay doon sa hirap, pero ito pa rin yung kanilang gustong tanawin. Amen? Yung mabuhay pa rin doon sa paghihirap na yon kaysa tanawin yung nais gawin sa kanila po ng Diyos. Subalit itong sinasagot sa kanila ni Moises. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawin anuman. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nakikita po ng bayang Israel nung sandali na yan, wala nang makapagliligtas sa kanila sa kamay ng paraon. Amen? Kaya para sa kanila, mabuti na lang na manatili na lang sila doon, unti-unting mamatay sa hirap, kaysa umalis pa po sila doon. Amen? Na ganun din naman yung kanilang kahihinatnan ng oras po na yan. Pero binubuksan po ni Moises yung kanilang pananaw, na ang kanilang pananaw dinadala ni Moises sa kung ano ang magagawa ng Diyos sa buhay po nila. Amen? Ang sabi po dyan ni Moises, wala kayong gagawin, ipagtatanggol kayo ng Diyos. Bakit yun po ang sinasabi ni Moises po sa kanila? Kasi alam ni Moises nung sandali pong iyan kung sino po yung kanilang kasama. Amen? Sabi ng mga alagad sa bangka, sino nga kaya ito?
sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Pero si Moises, yung sandali na yan, alam niya kung sino yung kanyang kasama. Amen. Dahil alam niya at kilala niya kung sino yung kanyang kasama, alam ni Moises nung sandali po na yan kung ano ang magagawa ng Diyos sa kanila. Alam ni Moises kung paano sila ipagtatanggol ng Diyos. Alam ni Moises kung paano sila ililigtas ng Diyos sa panganib o sa kamay ng paraon pong iyon. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Kung kilala mo at alam mo ang Diyos sa buhay mo, kung ikaw ay may pananalig na ang Diyos na ito ay may magagawa sa buhay mo, mga kapatid, anumang suliranin meron ka, hindi ka aalipinin ng takot ng suliranin na nararanasan mo ngayon. Amen? Bakit po? Kasi alam mo, masigit ang magagawa ng Diyos. Amen? Sino po dito pinabayaan na ng Diyos? Wala pa. Amen? Buhat sa ating pagkabata, alam po natin yan kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Ba? Bigyan ka ng Diyos ng mga magulang, nakita mo yan kung paano naghirap para mabuhay ka. Hindi mo ba pwedeng tanawin na kilos ng Diyos yun? Amen? Eh marami po minsan mga bata yan kasi silang palang tinatapo na. Di po ba? Pero tayo makikita po natin buhat pagkabata kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Na kahit tayo na buhay na mahirap, pero binayayaan ka ng Diyos ng mga magulang na ipinaglalaban. Amen? Ang buhay po natin, ang ating kinabukasan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Diyan mo makikita na biyaya po ng Diyos yan sa buhay po natin. Kumikilos po ang Diyos sa buhay po natin. Nga ito po nais ni Moises dalhin, ipatanaw sa bayang Israel. Na ang Diyos na kanilang kasama at naglabas sa kanila doon sa Ehipto kung iyon ay may magagawa sa kanilang buhay. Amen? Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Jesucristo. Si Abraham, isang araw po ay kasama niya yung pamangkin niyang si Lot. Nung marami na silang tauhan at mga kawan, yung tauhan ni Lot at ni Abraham ay nag-aaway-away. Kaya sabi ni Abraham kay Lot nung sandali na yan, sabi niya, hindi dapat nag-aaway-away yung ating mga tauhan. Kaya sabi ni Abraham, maghiwalay na tayo. Amen? Maghiwalay na tayo. Kinausap ni Abraham si Lot at hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Ang sabi ni Abraham sa kanyang pamangkin po iyon. Amen? Sino dapat may karapatan? Yung pamangkin o yung tiyuhin? Yung tiyuhin niya dapat may karapatan. Pwedeng sabihin po ni Abraham, doon ka pumunta, ako andi dito. Amen? Pero anong sabi ni Abraham kay Lot? Sabi niya, mamili ka ng lugar kung saan mo gusto pumunta. Pag sinabi mong nasa kanan ka, sa kaliwa ako. Amen? Kaya ang ginawa po ni Lot nung sandali na yan, pinili niya yung mga lugar na mainam. Alam ni Lot na kung saan doon mabubuhay yung kanyang mga tauhan, mabubuhay yung kanyang mga kawan, yung kanyang mga kawan nung sandali na yan, doon dadami. Kaya pinili niyang pinakamainam na lugar. Pinakamainam na lugar yung kanyang pinili. Matapos piliin po ni Lot ang lahat ng lugar, si Abraham po ay nanatili doon sa Kanaan at kinausap siya ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh sa kanya, yaman nagpaubaya ka sa iyong pamangkin, ito naman ang gagawin ko para sa iyo. Pero nais ko pong ipakita po sa inyo ng sandali na yan.
Si Abraham nung sandali na yan, hindi niya tinitingnan nung sandali na yan yung pagpapala na mayroon dito sa lupa. Amen. Yung pagpapala mayroon po dito sa lupa na pwede po magiging kayamanan niya, hindi yon ang kanyang tiningnan. Kaya ang sabi niya sa kanyang pamangkin, lahat ng gusto mong piliin na lugar, piliin mo na. Sa iyo na ang lahat, yung matitira akin. Amen? Bakit po hindi tiningnan ni Abraham yung kayamanan meron sa lupa? Yung mga pagpapala meron sa lupa, ang tiningnan ni Abraham ay yung pagpapalang maibibigay ng langit sa kanya. Amen. Yung maibibigay ng langit po sa kanya, yung pagpapala na kung saan, hindi sa umaasa doon sa mga bagay meron sa daigdig na to, kundi umaasa siya sa pagpapala na nanggagaling sa itaas. Amen. Sinong gusto pong pagpalain ng Diyos? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nung umalis na po si Lot, ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, tumingin ka sa paligid mo. Sabi niya, saan man abutin ang paningin mo. Kung saan umabot ang iyong paningin, tumingin ka sa paligid mo, saan man umabot ang iyong paningin, lahat yan ibibigay ko sa iyo. Ang lahat na yan ay ibibigay ko sa iyo. May nakikita ba kayo sa paligid nyo? Lahat ng natatanaw mo sa paligid mong pagpapala, ibibigay sa iyo yan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ipagkakaloob yan sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Pwede mo yan hingin sa Kanya. Amen. Ilang araw sa loob ng isang taon? 365, pwedeng 366. Ano? Ang sabi po, ayon sa pag-aaral, ayon sa naririnig ko, ang sabi po, ang salitang huwag kang matakot sa Biblia ay 365 na ulit. 365 na ulit. Amen? Ibig sabihin, araw-araw, isa lang sinasabi ng Diyos, huwag kang matakot. Amen. O matatakot pa ba kayo? Hindi na. Sabi po, dagat, tumahimik ka. Hangin, tumigil ka. May mga ingay ba kayong naririnig na nakakatakot? May mga ingay ba kayong naririnig sa panahon na ito na kinakatakutan nyo? Sabihin mo, tigil ka na. Tumahimik ka na. Amen? Totoo po yan. 365 na sinasabi po, paulit-ulit po sa Biblia na ang salitang, huwag kang matakot. Bakit? Bakit 365? Isang palatandaan lang yan. Walang araw na iniwan ka ng Diyos. Walang araw na pinababayaan ka ng Diyos. Kaya sinasabi niya, 165 yan na ulit sinasabi na huwag kang matakot. Palatandaan lang yan na araw-araw sinasabi sa atin ng Diyos, hindi kita iniiwan. Hindi kita pinababayaan. Andiyan dyan ako, lagi kitang sinasamahan. Kaya sabi ng Diyos, araw-araw kitang kasama. Kaya hindi ka dapat matakot. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Ang sabi po, ang salita sa simula pa lang naruroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Amen.
at ang salita ay Diyos. Kung ang salita na to ay Diyos at ang salita na yan ang siyang naririyan sa puso mo, isa lang ibig sabihin yan, andyan ang Diyos araw-araw sa iyo. Naririyan siya sa iyo araw-araw. Hindi ka iniiwan ng Diyos nito, mga kapatid. Ang sabi nga po sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang sabi ng mga alagad, dagdagan mo ang aming pananalig. Dagdagan mo ang aming pananalig. Pag sinabing dagdagan mo ang aming pananalig, patuloy mong ilagay sa puso namin ang iyong salita. Patuloy mong ilagay sa puso namin ang iyong salita. Manahan sa amin ang iyong salita. Hindi lang basta salita yan, kundi sinasabi ng mga alagad, manahan ka sa puso namin. Nang makasama ka namin araw-araw. Amen. Manahan ka. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, kung kayo'y may pananalig lang, amen? Kung kayo'y may pananalig, pwede niyong sabihin sa bundok na ito, na tumalon ka sa dagat, lumipat ka sa dagat, at tatalima iyan. Bakit tatalima, kapatid? Kapag ang Diyos ay naririyan sa puso mo, siya ang kasama mo araw-araw, yung tinig ng Diyos sa pamamagitan mo ay diringgin ng mga bagay na gusto mong utusan sa buhay mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Paalala ko ulit yung sinabi ng isang choir nung nakaraang linggo sa gawain. Ang sabi niya, kung nasa atin lang ang Diyos, kaya mong utusan ang mga bagay na pangit sa iyo. Ang ganda nun. Amen. Ganda nun yung salita ngayon. Narinig po. Kung sa iyo lang ang Diyos, ang sabi niya, kaya mong utusan yung mga bagay na pangit sa iyo. Mawawala iyan. Parang ilan lang pumapalakpak. Alam niyo po kung bakit? Kung ilan lang pumapalakpak. Kasi yung mga hindi pumapalakpak, wala namang pangit ng dapat tutusan. Wala namang pangit na dapat pag mawala. No? Ayan. Pero makikita natin, ipinaparating dito ng Diyos sa atin. Kapatid, alam natin yung dinadanas ko dito. Alam natin kung ano mga suliranin ng mga OFW dito. Na hindi tayo dapat nagbabaliwala. Amen? Kung mayroong Diyos na makakaayos yan, bakit hindi natin ilapit lahat yan sa Diyos? Huwag tayong magwalang kibo na lang. May Diyos tayong kasama. Purihin natin ang ating Penso Kristo. Kasi nung nakaraan, may 2 platter na umuwi na lang, hindi nakakuha ng amo. Dahil sa dami na determinate. Yung espiritu na yan, tutusan natin mawala yan. Hindi dapat mamayani yan. Hindi na dapat marinig ang usapin may na-terminate pa dito. Amen. Hindi na dapat yan usapin na naririnig dito. Kundi ang lahat dapat mausapin dito. Lahat ng OFW, minamahal ng Ama. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Bakit hindi ba natin sila pwedeng ibulong kay Lord? Amen. Hindi ba sila kayang baguhin ng Panginoon? Hindi naman natin sinasabing masama sila. Amen. Kinakailangan lang mabago. Amen. Mabago. Para ang bawat isa po sa atin na naririto, tunay na tamasain ang pagpapalang inilaan sa atin ng Diyos sa lugar pong ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Yan ang ating ipapanalangin ngayon na dapat matigil na. Yan. Mga anak tayo ng Diyos. Naririyan sa puso po. Di po ba kapag natanim sa puso natin ang salita ng Diyos,
ang salita ng Diyos ay nakarating sa atin, salita ng pag-ibig. Kasi kapag yan dumating sa puso mo, ibig sabihin yan, nagagawa mong umibig. Tulad ng pag-ibig ni Kristo na walang itinatangi. Diba? Yan ang ganda ng awitin nila eh. Ang Diyos ay walang itinatangi. Diba? Walang pinipili. Ano tawag ng kanina? Kapag tumingin, pantay-pantay ang kanyang pagtingin. Sabi ko, oo nga, talaga hindi duling ang Diyos. Pantay-pantay ang kanyang pagtingin po sa ating lahat. Amen? Na kapag yan ang nakalagay sa puso mo ay salitang pag-ibig. Kung matigas ang puso mo, hindi yan iiral sa'yo. Hindi yan mabubuhay. Pero kapag ang puso mo ay malambot at nakapasok yan, hindi mo ikakatuwang may na-terminate. Hindi mo ikakatuwang may nawawalan ng hanap buhay dito. Amen. Kundi matutunan mong lumuhod para sa kanila. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. At yan ang kailangan natin dito. Hindi kailangan ang inggitan. Alisin natin yan. Hindi yan galing sa Diyos. Hindi yan ang salita na tinatanim ng Diyos sa puso natin para na kung saan tayo ay magpangging pagpapala. Hindi pagpapala. Pag-ibig, inilalagay ng Diyos sa puso po natin. Na kapag ang salita po ng Diyos ang dumating sa puso po natin, ang pag-ibig meron ng Diyos maghahari sa puso ng bawat isa po natin. At yan ang tunay na pananalig po sa Diyos. Ang tunay na pananalig po sa Diyos, hindi lang naniniwala sa magagawa po ng Diyos, kundi naniniwala sa mabuting ipinagagawa sa Kanya ng Diyos. Kinikilala ang mabuting ipinapagawa sa Kanya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino pang aasahan ng Diyos na gagawa niyan? Tayong tumanggap ng Kanya. Sino pang inaasahan ng Diyos na magmamalasakit sa kanila para ilapit sila sa Diyos, tulungan na kung saan ang kanilang mga suliranin ng sandali na yan ay abutin sila ng Diyos at tulungan. Tayo lang na nakakilala sa Diyos. Tayong natataniman ng salita ng Diyos. Tayo na kung saan nananalig at kumikilala sa magagawa ng Diyos para po sa kanila. Para sa kanila ikabubuti. Kaya kung tayo may pananalig sa Diyos, mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, sa mga sandali po na ito, huwag mong hayaan na may aalipinin na Pilipino po. Amen. Na may OFW yung Pilipino sa bansa po ito na minamaltrato. Itulog natin iyan sa Diyos. Kayang ayusin iyan ng Diyos. Amen. Sa darating na Sabado, Valentine na, araw ng puso. Pero, napakaganda kapatid, tingnan niyo po ha. Inialay ng Diyos ni Kristo ang kanyang buhay para po sa atin. Inialay ang buhay niya para sa atin kasi tao ka. Niyo po, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin kasi tao. Bilang tao, dapat mahalin. Bilang tao, ay dapat mahalin. Kaya kailanman, hindi kanya magawang iwan. Hindi kanya magawang iwan ang ating pet. Laging naririyan. Laging naririyan. Amen? Parang sinabi sa isang awitin, kailan ka iniwan ng Diyos? Naririnig niyo ba yung awiting iyon? Iniwan na ba tayo ng Diyos? Okay. Andito siya ngayon. Nakikinig siya sa bawat isa. Tumayo tayong lahat.
Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ang sabi ng mga alagad, sino nga kaya ito? Sinusunod, maging ng hangin. Yung Kristo bang kasama ng mga alagad sa bangka, kilala mo ba siya? Kung siya naroroon sa bangka kasama ng mga alagad, ang Kristo bang ito nasa puso mo? Naririyan ba siya ngayon sa puso mo? Kung naririyan siya sa puso mo, kung paano niya pinatigil ang unos na kinakaharap ng mga alagad, sandali iyon, ang unos na kinakaharap mo sa buhay mo, sa mga mahal mo sa buhay, ay patitigilin ng ating Panginoong Hesus. Patitigilin ng ating Panginoong Hesus. Yung mga kaguluhan na iyong nararanasan, patatahimikin yan ng ating Panginoon. Huwag mong isipin na iniwan ka ng Diyos. Kausapin mo siya ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Lord, pakinggan mo ako ngayon. Sakit ang di niya pinagaling. Mula pagkabata, Problema makakaranas tayo ng mga problema, karamdaman, di ba't wala. Lahat ay sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katuturan? Di ba't wala? Lahat ay dinig sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't lakas, kapayapaan at kagalakan ay nanggagaling sa Kanya. Landas natin ay Kanyang tutuwirin at di pababayaan ng sabihin po natin, Ama naming nasa langit, patawarin mo po kami sa aming mga pag-aalinlangan, sa aming pananangan, sa aming magagawa,
sa aming lakas, sa aming karunungan. Patawarin mo kami, Ama, sa di namin pananalig po sa iyo, sa di namin pagkilala sa kabutihan na magagawa mo sa buhay namin. Patawad, Panginoong Jesucristo. Patawarin mo po kami. At dalangin namin, Panginoong Jesus, sa mga sandali pong ito, manahan ka sa puso namin. Maghari ka sa buhay po namin. Dalangin namin, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Panginoong Jesus, ang mga salita mong aming narinig ngayon ay aming pinanghahawakan. Kung paano mo ito ginawa sa mga taong nagtiwala sa iyo noon, nananalig po ako, gagawin mo ito sa buhay ko. Kung paano mo sila tinulungan noon, nananalig ako, tutulungan mo ako ngayon. Ibibigay mo rin ang aking inaasahan, ang aking hinihiling sa iyo. Panginoong Jesus, sa mga sandali pong ito, tiklob tuhod po kaming lalapit sa iyo. Lumuhod tayong lahat. Usapin niyo ang Panginoong Jesus. Lahat ng suliranin na nakikita nyo na dinaranas ng mga OFW dito, idulog nyo kay Lord. Ilapit nyo sa Panginoon. Ilapit nyo. Kayang abutin ng Diyos ang puso po ng lahat ng mga amo sa lugar na ito. Kayang abutin ng Diyos. Kayang baguhin ng Diyos. Ama naming nasa langit, dumadalangin po kami sa iyo, lumalapit. At sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang bugtong mong anak at aming tagapagligtas, dalangin namin, O Diyos, lahat ng OFW, O Lord God, lalo na ang mga Pilipino dito, Ama, sa lugar ng Hong Kong, na nakakaranas ng pagmamalupit ng kanilang mga amo, dalangin namin, O Diyos, baguhin mo ang kanilang mga pinaglilingkuran. Baguhin mo, Lord, ang puso po, Lord, ng kanilang mga pinaglilingkuran, ng kanilang amo, dakilang El Shaddai. Abutin mo po sila, O Diyos. Abutin mo sila ng pagpalang kamay, dakilang Diyos naming nasa langit. Abutin mo sila, Ama. Dalangin namin, Lord, matigil na ang mga kalupitang iyan, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang pang-aapi na nararanasan ng mga naglilingkod na ito, Lord, sa kanila, matigil na, Ama. At dalangin namin, dakilang Diyos naming nasa langit, pagpalain mo ang kanilang mga pinaglilingkuran. Pagpalain mo ang lahat ng amo po, Ama, na kanilang pinaglilingkuran. Pagpalain mo, O Diyos, ang bansa na to, ang lugar ng Hong Kong, O Diyos. Pagpalain mo ang lahat ng kabuhayan sa lugar na ito, Panginoong Jesus. Dalangin po namin, Ama, lahat ng negosyo sa lugar na to, Ama. Dalangin namin lumago, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, dakilang Diyos naming nasa langit, sa mga sandali po nito, wala nang matiterminate, dakilang Diyos. Dalangin namin, dakilang El Shaddai, na sa bawat tahanan ng pinaglilingkuran ng aking mga kapatid na ito, Diyos, ng lahat ng OFW, Ama, sa lugar na ito, ng lahat ng Pilipino, dalangin namin, Ama, maghari ang kapayapaan.
Maghari o Diyos ang pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Maghari, Ama, ang banal mong Espiritu, dalangin namin dakilang Diyos, na ang kanilang mga pinaglilingkuran sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod, makilala ka, Panginoong Hesukristo, tanggapin kang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Hallelujah. Dinggin mo, Lord, ang dalangin ng bawat isa. Dalangin ko, Ama, walang magkakasakit ng mga OFW sa lugar na ito. Walang magkakasakit na kilang Al-Shaddai. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang kalusugan. Pagpalain mo, Ama, maging kalusugan ng kanilang pinaglilingkuran. Dakilang Diyos naming nasa langit, amin na ngayon inuutusan, dakilang Diyos, lahat ng espiritu ng kahirapan sa pangalan ng Panginoong Hesus, lisanin mo ang lugar nito. Lisanin mo ang bansang ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Espiritu ng kalupitan sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Bitawan mo ang lugar nito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Panginoong Jesus, aming dinideklara ang espiritu ng kapayapaan na maghari sa lugar ng Hong Kong. Ang Espiritu o Diyos ng pagmamahalan at pagkakaisa ang maghari o Diyos sa bawat tahanan ng aming pinaglilingkuran. Salamat, dakilang Diyos, at dalangin namin, Ama, ang pagdaloy ng kasaganaan o Diyos. Ang kasaganaan sa lugar na ito, ang kasaganaan sa bawat pamilya o Lord na kanilang pinaglilingkuran. Salamat, Ama naming nasa langit. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, Ama, lahat na na-terminate, o Diyos, pagkalooban mo, Panginoon, ng mga bagong amo, Lord, bago ang puso, o Lord, bago ang taglay na Espiritu, Ama, Espiritu nang gagaling sa iyo, dakilang Al-Shaddai, sa ngalan ng Panginoon. Bago tayo tumayo, hingin niyo sa Lord ngayon ang ibig. Ama, pangalan ng Panginoon, dinggin mo, Lord, ang kanilang kahilingan. Tumayo po tayong lahat. Ang pagluhod na yan, dininig yan ng Diyos. Amen. Dininig yan ng Diyos. Taas natin ang lahat. Taas natin. Ang pagluha na yan, dininig yan ng Diyos. Bawat patak ng luha yan, dalangin yan na tinirinig ng Diyos. Ama naming nasa langit, salamat po. Patuloy mo kaming gawin asin at ilaw, o Diyos, sa kapanahunan. At ang aming mga dalangin, o Diyos, at mithiin ang puso naming mga kabutihan, o Lord God, ay patuloy mo, dakilang Diyos, na tugunin at ipagkaloob po sa amin. Ang mga taong inilalapit namin sa iyo, Ama, patuloy mong abutin, o Diyos, at pagpalain. At buhat sa kayamanan mo, Diyos, na hindi nauubos, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ang katugunan sa lahat ng kanilang itinataas na kahilingan. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. At ang lahat na to'y amin ang inaangkin at ibinabalik sa iyong lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating dakilang Al-Shaddai at patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa araw-araw ng inyong ginagawa. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, mahal ka ng Diyos. The grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His Son, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One.
stay where we are and we pray Psalm 91. Awit ang pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ang pagkupkup sa taas-taasan at nanatili sa kalingan niya'y kapangyarihan. Napagpagsasabi sa kanyang Panginoon, mugat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib na sa unang bitak. At kahit anumang bigat ang salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya silalim ang kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay nitiyak mo nang ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Sa pagsapit ng gabi, di ka matatakot at sa anumang maging sa gawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni si anuman ang darating na salot pagkat tagalip. Di ka matatakot sa kasamahan mong araw kung dumating. Kahit nababuwal sa iyong harapan 1,000 tao, sa iyong paligid ang biglang patay maging 10,000. Di ka matatakot at matitiyak mong di ka maano. Ikaw ay nagmamasid at magpanuod mong mamasdan. Yaong mga sama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang kapagsanggalang. At ang pinili mong ipag-ingat sa iyong kataas-taasan, di ka maabuti na ikaw mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mapaghirap sa iyong tahanan. Susukurin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit anong dako ikaw maparoon, siya iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas. Ang hindi masasaktan ang mga paa mo at batong mataas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinuman taong ako'y kikilanlin. Aking sasamahan at kung may ilahil ay kasakluhan. Aking ililigtas at na bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ang mahabang buhay. At matitiyak niya ang katimuhan niya'y kita. Maaring pinilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ang mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito ang aking pinili, ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at kaligtan ang kanilang kasamahan. Diringkin ko sila, papatawarin ko sila, at ibabalik ko ang kanilang lupain ang kasiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. God bless us all. See you next Saturday and have advance